Yun na magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, base po dun sa nangyaring ah, mga statement na nabitawan po ni BP Sara, umaksyon po ang mga ahensya ng gobyerno na under po ng executive. So, naglabas po ng subpoena ang DOJ, ang NBI para pasagutin si BP Sara regarding dun sa mga binitawan niyang mga threat do umano sa ating Pangulong Bobong Marcos. Dahil doon, kahit yung mga secretary po ng DOJ, parang inuudyukan yung iba pang mga ahensya ng gobyerno na independent body na umaksyon din sa pag-iimbestiga kay BP Sara tungkol doon sa sinasabi nilang threat na binitawan niya. So dahil doon napikon po ang taga-ombudsman at pinagbasihan o pinagsabihan yung secretary po. Hindi po si Boying Rimulya, yung undersecretary po ng DOJ, sinupalpal po ng ombudsman. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to para makapagbigay po tayo ng magandang komento. Araw nakikita sa ngayon ng Ombudsman aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress.
Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Yung nature ng aming ay in aid of. Hanggang dito, no, pinaninindigan pa rin ng House of Representatives na ang ginagawa nilang investigation is for aid of legislation. Pero sabi nga dito ni Congressman Marcoleta dun sa hearing, paano magiging investigation in aid of legislation kung ang ginagamit nilang mga dokumento ay yung dokumentong ginagamit ng COA sa kanilang i-imbestiga doon, or ginagamit ng yung ginagamit na ebidensya ng House of Representative eh yun din yung ebidensyang ginagamit ng COA sa kanilang pag-audit. So, paano mo masasabing in aid of legislation yun kung wala pa rin naman silang binabalangkas na batas tungkol doon sa pag-iimbestigang ginagawa nila? So malinaw na malinaw dito na kinukuha na ng House of Representatives yung trabaho ng COA. Kaya nga sabi rito ni ni Congressman Marcoleta, paano kung magkaiba yung resulta ng pag-audit ng COA sa ginagawang investigation ng Kongreso? So talagang magkakaroon ng malaking problema yan dahil kahit sabihin pa ng COA na yung kanila pa rin naman yung susundin dahil sila yung authority, sila yung nag-iisang agency na dapat mag-audit, eh sa kanila lang yung pinaka-final. Pero sa ibang kung titingnan mo yung magiging senaryo, magkakaroon ng prejudgment, magkakaiba ng prejudgment. So mahahati na yung integrity ng COA. Ngayon, sa kaso naman nung pangingialam nitong official po ng DOJ, eh nakatikim siya ng soplak dito kay Ombudsman Martires. So pinapa-shut up niya. So masyado kasing mamaro, so tumigil ka na lang. Kasi ang lumalabas dito parang inuudyukan kasi nitong DOJ na lahat ng government body na may kakayanang mag-imbestiga at magbigay ng sentensya, eh inuudyukan nila na manghimasok na rin. So parang gusto nila pagtulungan na talaga ng todo, ng hindi lang ng buong House of Representatives, ng buong gobyerno na. Kasi kung titingnan mo, sabi nga ni Marcoleta rito, yung buong puwersa ng House of Representatives nakatuon na. Kumbaga lahat daw ng kanyon ng House of Representatives nakatutok na sa OBP kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, itong opisyal ng DOJ, eh gusto ganun din yung gawin. Gusto niya lahat ng government agency na may kakayanang mag-imbestiga, magbigay ng report, gusto niya lahat na itutok na rin kay Vice President Sara Duterte. Yun nga lang, nakatikim siya rito kay Ombudsman Martires. So, nasoplak siya. Ngayon, pwede daw gamitin pa ni Martires yung kanilang kapangyarihan na i-take over yung pag-iimbestiga, lalo na rito sa House of Representatives, kung gugustuhin nila. Pero siyempre, out of respect pa rin naman, so hinahayaan muna nila na mag-imbestiga itong House of Representatives hanggat wala pa sigurong siguro wala pang utos or wala pang desisyon na ibinibigay ang Korte Suprema. So mananatili silang neutral muna at mag-aantay lang kung ano yung kahihinatnan nung ginagawa nilang investigasyon. So dito nakikita lang talaga natin na ang pinakalayunin talaga ng gobyerno natin ngayon is talagang ibagsak ang mga Duterte. So kung kay Pangulong Duterte eh nakakuha sila ng kakampi sa katauhan ni Trillanes, eh dito ginagamit naman ngayon ng administrasyon ni Marcos ang lahat ng government agency na pwedeng mag-imbestiga. So lahat ng pwedeng ikakaso na kay Vice President Sara Duterte. Yung nga lang nakakuha ng
hindi naman ng kakampi, pero kahit papaano, may isang government agency na pumalag sa kagustuhan ng mga nakapaligid kay Pangulong Bobong Marcos na mag-imbestiga rin para kastiguin si VP Sara. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.